RK5 makakasama natin ngayon na si Police Captain Mercader, ang hepe ng ating Makato Police Station. Hinggil ito sa nangyaring aksidente, no? Sir, any information po sa nirespond nga nating aksidente na ito, sir? Okay, so first of all, umaga sa lahat ng viewers. So meron tayong natabok na vehicular incident kagabi around 12:55 ng madaling araw, so midnight. Self-incident ito, so isa lang ang involved na vehicle. At the same time, drowned na ang ating driver. On our box, on September 4, 2025, 12:55 p.m., katanggap kami sa stasyon ng tawag from the barangay captain o barangay Baybay Makato kay Honorable Ramil T. Pelayo, informing us that there was a vehicular incident that transpired in Hagakhak Bridge sa Sitio Hagakhak, sa barangay Baybay, Makato, Aklan. Immediately, our personnel responded to the said incident. Upon arrival ng mga ating responders, ang entrance ng tulay is barricaded. Kasi ang bridge na to is still under construction, halos kalahati pa lang ang natatapos. Hindi pa natin na alam kung ano ang cause or reason kung bakit nangyari ang incident na to. Nung around pag-responde, merong tumawag na concerned citizen at around 12:20, so nag-submerge na, may malaking splash, nag-submerge na ang sasakyan sa river. After dumating ang ating mga responders, ang engineer ng tulay in-inform ang barangay chairman para magpapunta na rin ng MDRRMO. So sumunod ang MDRRMO natin para ma-recover din ang ating driver ng vehicle. Isa lang ang nakasakay sa sasakyan, which is yung driver lang. Wherein I will not disclose the information anymore. He was rushed to the hospital, Dr. Rafael S. Tumbocon Memorial Hospital at Calibo, and pronounced dead upon arrival. Ask ko lang, sir. Alam kong nangyari, bakit po medyo natagalan itong pagkuha ng katawan dyan mismo sa loob sa kanyang sasakyan? Actually, so tulay nga siya, half-made. Malayo sa land area ang submerged na sasakyan and malalim. Hindi ko masasabi kung gaano kalalim, pero ang tulay is about 2 stories high from the water surface. So, ang cause of death, sir, ng victim natin is drowning na siya, sir? Or may ibang ano po siya? Injured? So far, drowned ang dineclare ng hospital. Wala po siyang mga sugat nung ginawa siya? Hindi pa na-disclose ang information kasi pa-check pa natin. Mga ilang oras siya ni-rescue, sir? Around, upon incident, so medyo malayo siya sa poblasyon. So medyo matagal ang pag-responde ng ating MDRMO. Na-recover ang body sometime 3 o'clock. And 3:30 na siya nakadating sa hospital. Nakausap na natin, sir, yung pamilya ng victim natin at kung paano daw ito napunta doon sa lugar. Nakausap na namin ang family. Hindi rin nila nabanggit kung saan siya galing and saan papunta. May hawak po ba tayo or any medical information that time nangyari ang aksidente under the influence of alcoholic beverages? Itong ano, sir? Sa ngayon wala pa. Anong disposition natin, sir, sa lugar at paano kayo natin mag-pull out doon sa sasakyan ng victim, sir? Feedback na ako sa next na kasi hindi ko pa rin ma-determine kung paano mailalabas ang sasakyan.
Sir, paano po nakuha yung driver sa loob ng sasakyan? Pinunta ng mga NBI. So kagabi sir, syempre may mga sign doon na syempre yung tulay under construction talaga. Yung itong driver na to ng sasakyan, wala bang nakapagtimbre sa kanya na huwag ituloy yung pagpunta niya doon? Hindi pa natin ma-disclose yan kasi hindi naman natin ma-access sa ngayon ang cellphone niya. So hindi natin alam kung saan siya galing or kung sino ang last na nakasama niya. Yung mga barrier doon kanina sa lugar, sir, parang nasira na siya. Meaning, parang inararo talaga ng sasakyan. Yes. Ano yung mga recoveries natin si Ernest? Sorry. At ano po yung mga na-recover natin sa area po? Sa victim, sa mga gamit ng victim po? Cellphone, wallet. So, through mga identification card na nakontak namin ng mga family. So sa initial na investigation, yung driver talaga may intention na papasukin talaga yung area na yun. Hindi ko rin masabi kung ano yung intention niya sa pagdaan sa pier. Ano yung mga possible intervention natin dito, sir? Baka kasi accessible kasi siya pwedeng pumasok yung mga iba pang mga sasakyan. Siguro para sa akin, mas tibayin mo ng barriers. Knowing na matagal pa naman matatapos ng tulay na to. Pero yung barriers na ilalagay natin, kung hindi basta-basta maararo, pero easy access to remove kapag dadating na yung mga trucks natin for construction. And ano siguro, reflectorized signal signs na paliko pa lang going to the bridge, meron ng under construction closed. At saka tuwing gabi, mas lalo na pag gabi, i-close na lang din muna ang road. Okay. Yung kagabi sir, ano yun, may mga ilaw doon sa lugar? Meron, and barrier. Panawagan lang siguro sir sa ating mga kababayan dito sa Makato, lalo po sa lugar na pupunta dyan po sa lugar ng lugar. Yun lang, mag-iingat po tayo kasi actually within this day meron na tayong 2 additional vehicular incidents. Especially sa mga poblasyon, mga barangay na may mga eskwelahan, dapat malayo pa lang ang mga tanong natin is nagsisenyas na kung hihinto or ipapadaan. Kasi yun rin yung isa sa mga nagpo-cause ng incidents natin, yung biglang magpipreno, yung sasakyan sa likod is hindi aware, nag-stop na pala ang sasakyan sa harapan niya. So, yun ang incident. At the same time, yun na, slow down kapag malapit na tayo sa mga areas na maraming community, na maraming schools para iwas ang accident. Thank you so much.